Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with the evidence ako po. Pinahamak yata ni Jenky Luistro ang Batangas. Opo mga kabibig, naku kung paano na lang. Kung hindi ma-impeach si BP Sara ba at manalong presidente sa 2028. Tapos ito si Jenky Luistro, confident na sinasabi niya na ang kanyang mga constituents ay payag na ma-impeach si VP Sara. Paano yan? Paano talaga yan? Kung ang isang Duterte na ang uupo sa 2028, bakit mo dinamay, Jinky Luistro? Nagpa-survey ka ba? Na tinanong mo ang iyong constituents na, payag ba kayo na ma-impeach si VP Sara or hindi? Kasi you're bringing the name of your distrito at yung mga constituents mo, pero confident si Jinky Luistro na, alam ng aking mga constituents at pabor sila sa impeachment at ma-impeach si BP Sara. Naku po, mga taga Batangas at distrito ni Jinky Luistro, mag-prayer na kayo eh. Kasi kung hindi ma-impeach si BP Sara, makatakbo si Sara sa 2028, manalo si BP Sara sa 2028, ewan ko ba, kasi alam niyo naman, bloodbath ang gusto ni VP Sara eh. Pero I'm sure naman na hindi kayo itadamay ni VP Sara. Maghanda-handa na lang kayo na hindi butuhan si Kilvistro. Kasi nadamay talaga kayo eh. Yes, and knowing na ang magiging vice president ni VP Sara, bibigyan niya ng trabaho na lahat ng mga kurakot, lahat na nakisawsaw, nag-enjoy sa pera ng taong bayan ay pakakasuhan niya at makakatikim ng isang malaking bagsak sa kulungan. Ito kabibig ha, baka sabihin niyo naman, gawa-gawa mo na yung kabibig. Hindi naman sinabi ni Jinky Luistro. Sinabi ni Madam Jinky Luistro kabibig. Uy, po. Ito kabibig ha, makinig tayo ha. Madam, go. Nakonsulta po ba ng mga congressmen na miyembro ng House Committee on Justice yung inyong mga constituent kung talagang gusto po nilang ma-impeach si VP Sara since sa bawat lumalabas po trust ratings, mga survey, ay nananatili pong mataas ang trust ratings ni VP Sara? Well, for my part, yes. I am from Batangas. Hala ka, Batangas. And my constituents support this impeachment process. Support. Well, sa bahagi po, syempre, yung consultative... Again? I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Nako, taga Batangas ha. Mga constituents ni Jinky Luistro, you are supporting sa impeachment ni VP Sara. So alam nyo ba kung bakit na-impeach si VP Sara? Baka hawak nyo ang ilang mga dokumento. May mga taga Batangas at distrito ng Jinky Luistro. Uy, suportahan nyo si Jinky ha, kasi sinuportahan nyo ang impeachment ni VP Sara. Nako! Bahagi po, syempre, yung consultative mechanisms naman, merong tumututol, meron din pong hindi tumututol. No? Natakot si Redon na paghalataan. Kailangan ko itong sagutin kasi si Jinky napasubo. Well, baka honest lang talaga si Jinky Luistro na constituents niya. So, all of her constituents ay pumapayag at talagang nakikibaka, sumali sa adhikain ni Jinky Luistro. Ang hirap, no? Kasi Justice Committee chairman ka. So dapat kung chairman ka, fair ka. Dapat balansi ka sa pagtingin mo sa impeachment ni VP Sara. Hindi ka boboto kasi chairman ka. Napaka-unfair naman kung boboto ka pa. Diba? Napaka-unfair naman kung magpapreskon ka tapos you're talking against VP Sara. Diba? So, tingnan mo na, kung ako yung chairman ng Justice Committee, magpapa-interview ako but I will not be answering questions which is hinting people na parang pabor ako sa impeachment ni VP Sara. Kasi chairman ka. Ito po sa impeachment proceedings po na ito. Pero balikan mo natin yung Pulse Asia survey on distrust against the Vice President.
Bakit Pulse Asia survey na naman? Kaya pala lumabas kagabi yung Pulse Asia survey na distrust ni VP Sara, mataas daw, 56 something %. Pero tingnan naman natin ang trust ni VP Sara, ng mga tao kay VP Sara. Ang pinakamataas pong porsyento ron, ang nakalagay ho doon, corruption allegations against the Vice President. So, Alam mo yung allegations, hindi pa napatunayan. 'Di ba? So hindi ibig sabihin na corruption allegations, totoo na. Allegations nga eh. 'Di ba? yun ang pinaghuhugutan nung pong mga constituencies po na sumusuporta ho dito sa impeachment. I think they would want to see some closure on the matter of confidential funds, unexplained wealth, and the death threat against the president. Hoy, ganun ba Teroridon? Malakas loob niya kasi nanalo siya eh. Paramdam naman kayo mga Batanggenyo. Hala. Oo nga, no? Confident si Jinky Luistro. Kunti na lang mga ulaga dito sa amin sa Batangas na bilib-bilib dyan kay Luistro. Surang-sura na kami dyan kay Luistro. Idagdag pa niya si Recto. Buwisit yung mga taong yan. From Ariel de Vela. Baka may tulong po mula kay Comelec kay Nanalo from Sean Ibora. Si Ridon, balon na balon ang pisngi, halatang busog na busog sa nakaboy from Lee A.L. Ito pang komento, oh. Maraming komento. Sa poll, perfect question, galing-galing. Nandamay pa ho kayo, unahin yung solusyonan krisis sa bansa natin. Huwag yung pamumulitika, inaatupag nyo. Matutuwa pang mga tao sa inyo. Yung mga vlogger, survey kay Distrito ni Luistro sa Batangas, tinan natin ang sagot ng mga tao dyan. Tanong, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Luistro na gusto nyo ipa-impeach si Inday Sara Duterte? Ang ating mga komento dito, Ben. So, sagot, si Luistro ang dapat ma-impeach. Matatakot mga tao, baka pag-initan, pag nangailangan ng tulong, hindi ka bibigyan pag alam nilang kalaban ka. At dyan sa Batangas, nabibili ang boto. Ooh, from Tintin. Batangas solid. Huwag idamay ang buong Batangas. Hindi po landslide ang pagkapanalo mo as a congressman. Konti lang po ang margin sa resulta sa last election. Naku po, yan na. Ang mga tao na nagkomento, Luistro. Paano yan? Diba? Nang dahil kay speaker, 'di ba? Naku. Anong reaction natin dito mga kabibig? Kay Congressman Luis kabibig, 'di ba? O eto naman si VP sa issue ngayon. O, pakinggan natin si VP Sara mga kabibig. Kasi kailangan mas focus tayo sa current issue ngayon sa bansa tungkol sa crisis na ating pinaharap, hindi yun sa impeachment. At si VP Sara hindi nagpapatinag. Ito kabibig. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi. O yan. Sa mga nakahanap ng kung ano ang programa at proyekto ni VP Sara, kahit maliit lang ang budget, tingnan nyo, VP Sara mentioned all her works and programs. Mahiya kayo? Mahiya naman kayo? Sabihin nyo walang nagawa na puro bakasyon natin yung trabaho ni VP Sara.
konti lang, oy, Kay Castro, ito yung totoong trabaho. sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE project. Very Sa mga good. darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain Correct. dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Ay, oo. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, Tama. pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Salamat. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Yan ang ating Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sif Camara na ayat ako, dito yung gustong-gustong makatulong sa buo ni Madam VP, subalit payak ang kanyang hawak na salapi, pantulong at panggabay sa taong bayan. Subalit sa kabila noon, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at maitutulong para sa kapananan sa banang Pilipino. Mabuhay po kayo, Madam VP Inday Sara Duterte. Ito pa. 7 minutes pa lang nakaka-post, 2,000k likes na. Maintindihan ng mga LGBTQ yan, VP. Mas makakabuti na ibigay na lang doon sa mas nangangailangan ng tulong para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Lagi kaming tapat sa bayan, sabi ni Norman Baloro. Ito pa, Ikaw lang ang pag-asa ng taong bayan, VP, maaasahan. May president, may solusyon sa lahat ng problema, maluwag mamuhay kung manalo ka. Kung sino pang walang ambag, sila pa ang panay reklamo at batikos kay VP Sara. Keep fighting, VP Sara. Yung palaging babatikos kay VP Sara, palaging sumasakay ng OVP bus. Diba? Mabuhay po kayo, Idol Sara Duterte. Magandang gabi, ikaw ang pag-asa ng ating bayan. So ito yung mga komento ng ating mga netizen. At nakikita mo talaga, grabe yung paniniwala ng maraming Pilipino kay VP Sara. Jinky Luistro, ano kayang sasabihin ng constituents mo na sinama mo pa, dinamay mo pa? Di ba? Pinahamak mo, sabi ng iba, pinahamak ni Jinky Luistro ang kanyang constituents sa Batangas kasi sabi daw kundi sang-ayon ang constituents ng Batangas sa impeachment ni VP Sara. Uy, naku po. Pero, grabe ang mga program ni VP Sara, no? Baka hindi lang naramdaman ng maraming bashers or di kaya itong mga bashers na to, sila pa yung unang nakalinya pag mamimigay ng ayuda ang Vice President sa rice distribution, baka sila pa ang naunang, or pagsakay sa OVP, baka sila pang nangunang kabibig, no?
Pero ganun talaga ang mga tao. Well, si VP Sara will be serving all. Hindi siya selective kasi alam naman niyang hindi niya pera to. Pera ito ng taong bayan at kailangan ipamimigay ito. Pero sayang lang, konti lang yung budget ng OVP. Kaya kahit konti ang budget ng OVP, nako, tinipid pa rin ang OVP at tinapyasan yung ibang programa para masolusyonan at ipamahagi ang allotted budget nitong sa LGBTQ community program at yung isa pa para sa rice distribution kasi alam ni Bibi Sara sa darating na buwan tataas talaga ng sobra ang presyo ng bigas at ilang mga yung pagkain, 'di ba? So nakikita ni VP Sara pati yung pagbaha, pati yung El Nino, meron na silang plano diyan. Kahit konti lang yung budget nila. Buti pa ang PCO na Claire Castro, bilyones ang budget. Pero kay VP Sara, milyones lang. Pero ito pinakita, may proyekto, ramdam ng mga Pilipino. 'Di ba? Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.